Pagdating sa estado sa buhay, ay sadyang hindi magkakapantay ang lahat. Pero naniniwala ka ba na kaya mo itong makamit kung iyo itong pagsisikapan? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng lalaking si Jericho. Hindi maiwasang mapatitig ni Jericho sa kaklase niyang si Julio noong lumabas nga ito mula sa isang napakagandang kotse. Mula sa itsura at pananamit, hindi maikakaila na lumaki ang binata na mayroong gintong kutsara sa kanyang bibig. Masayang masaya nga rin ang mukha ni Julio sapagkat mukhang wala na nga siyang ibang mahihiling pa. Nasa kanya na ang lahat. Magandang bahay, mamahaling damit at alahas, at higit sa lahat, bali-balita sa kanilang eskwelahan na maganda ang trabaho ng mga magulang niya dahil may-ari ang mga ito ng isang sikat na pabrika. Samantalang si Jericho naman, wala siyang ibang maipagmamalaki kung hindi ang pagkakaroon ng mapagmahal na magulang. Isang mekaniko ang ama ni Jericho, samantalang ang kanyang nanay naman ay rumarakit ng iba't ibang trabaho katulad ng paglalaba at paglilinis ng bahay. Si Jericho ang panganay sa tatlong magkakapatid, kaya't noong tumungtong siya sa elementarya, tanging isang bagay lamang ang itinatak niya sa kanyang isipan. Balang araw, makakaahon nga rin sila sa isang matinding kahirapan. "O Christina, bakit umiiyak si Clara?" Nag-aalalang tanong ni Jericho sa bunsong kapatid habang pinapatahan. Kasi kuya, inaapi na naman siya ng mga kaklase niya eh. Bakit daw lahat ng mga pinsan natin sobrang sosyal at mamahalin ang mga gamit? Samantalang tayo, halatang naghihirap dahil nakatsinelas lang tayo sa tuwing papasok sa school. Pati nga ako kuya, napapatanong na rin. Hindi ba tayo mahal ni Lola? Kaya wala siyang pakialam sa atin? Hindi maiwasang maawa ni Jericho sa mga kapatid niya dahil sa murang edad pa lamang, kinakaharap na nga kaagad nila ang mapait na realidad ng buhay. Hindi naman sa ganun, Christina. Pagpapakalma ni Jericho sa kanyang kapatid. Ano pa bang ibang rason kuya? Halata naman kasi hindi naging paborito ni Lola si Itay. Dahil ba hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral at mahirap lang tayo? Ikinakahiya rin ba tayo ng mga kadugo natin dahil baon-baon tayo sa utang at naghihirap tayo? Christina, huwag mong isipin yan. Pagbutihin nyo na lamang ang pag-aaral nyo. Kung makakatapos tayong magkakapatid, wala nang kahit sinong pwedeng mang-alipusta sa atin. Niyakap ni Jericho ang dalawang kapatid. Pagod na nga rin siyang masaksihan ang paulit-ulit na senaryo sa araw-araw. Hoy Jericho, hindi pa rin ba umuwi ang nanay mo? 3 buwang palugit na ang binigay ko sa inyo ha. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nakakabayad ng utang. Ano ba talagang gusto niyo mangyari? Magpatawag ako ng barangay at gumawa ng malaking eskandalo? Umuusok ang ilong na bungad ni Aling Sonia sa binata. Mabilis namang pinapasok ni Jericho ang dalawang niyang nakababatang kapatid para hindi na nga sila matakot sa masungit na matanda. Aling Sonia, wala pa po si nanay eh. Pasensya na po talaga kung hanggang ngayon hindi pa rin po kami nakakabayad. Magalang na sagot ni Jericho na mas lalong nagpasama ng timpla ng mukha ni Aling Sonia. Diyan kayo magaling eh. Puro kayo pasensya. Puro kayo pangako. Sa susunod talaga, hindi na kayo makakautang pa. Pasensya na po talaga, Aling Sonia. Hindi naman po kayo tatakasin ni inay eh. Makakabayad din po kami. Kailan pa? Kapag parehong namuti na ang mga mata ko? Bakit ba naman kasi sobrang ambisyosa ng nanay mo? Kapos na nga kayo. Iginagapang pa rin niya ang pag-aaral nyo. Kayo din naman kasi eh. Bakit ba hindi na kayo magtrabaho para makatulong kayo? Yun ang gawin nyo, kaysa mag-aaral pa kayo.
Aling Sonia, hindi niyo naman po kailangan na maliitin pa si inay. Bakit naman hindi? Sumusobra na yung nanay mo. Malinaw na nanggaling sa bibig niya na magbabayad siya ng alas 4. Hindi ba't ngayong araw, nagtatrabaho pa rin siya sa mga manugang niya? Imposibleng wala pa rin siyang pera na pambayad sa akin. Binalot ng matinding pag-aalala si Jericho noong marinig yun mula kay Aling Sonia. Kaya't mabilis nga siyang tumakbo papunta sa sakayan patungo sa mansyon ng kanyang lola Cecilia. Matapos sumakay ng tricycle, agad siyang bumaba at bumungad sa kanya ang isang napakalaking handaan. Kaarawan nga pala ngayon ng kanyang pinsan na si Michael. Ngunit katulad ng kanyang nakasanayan, hindi na naman sila imbitado dito. Mabilis na nahagip ng mga mata niya ang kanyang mga tiyahin at tiyuhin na nagkakasiyahan. O Jericho, walang-wala na ba talagang makain ng pamilya nyo? Kahit napakadungis mo, nagawa mo pa rin pumunta dito? Nandidiring sambit ng kanyang tiyahin bago nga siya nito hinila papalayo sa mga bisita. Nakakaya ka! Umalis ka na dito! Bumalik ka na lang mamaya kapag mayroon pang tirang pagkain. Napakuyom na lamang din ang kamao ni Jericho sa sobrang galit. Pero nagawa pa nga niya kontrolin ang kanyang sarili. Noon pa man, palagi ang ipinapaalala sa kanya ng mga magulang niya na huwag nga siyang mawawalan ng respeto sa kahit kanino, lalo na sa mas matanda sa kanya. Yun nga ang isa sa mga kayamanan na hindi mawawala sa kanyang isipan. Kung kaya't kahit sumusobra na ang pang-alipusta sa kanila ng sarili niyang mga kadugo sa kanila, hindi pa nga rin siya lumalaban sa mga ito. Nandito lang naman po kasi ako. Dahil hinahanap ko lang po si inay. Hindi pa po kasi siya nakakauwi. Yung inay mo ba? Nandun siya sa kusina. Naghugas ng mga pinggan. Ewan ko ba kasi kay kuya eh. Kung hindi sana siya pamali-mali ng desisyon at pumatol dyan sa mangmang mong nanay, di sana ngayon mayaman din kayo katulad namin. Hindi yung ganyan. Mas mahirap pa kayo ngayon sa daga eh. Walang katabusang bulyaw ng kanyang tiyahin. Pasok sa kanang tenga at labas naman sa kabila. Yun na lamang ang tanging ginawa ni Jericho at kaagad na pinuntahan ng kanyang nanay sa kusina. Habang ang lahat ng mga kamag-anak niya ay nagkakasiyahan sa labas, suot ang magaganda nilang mga damit. Nandito naman sa kusina ang kanyang nanay. Nahuli pa nga niya ito na nangangatal na nga sa gutom habang kinakain ang tira-tirang pagkain ng mga bisita. Mas lalong kumirot ang puso ni Jericho. Inay, hindi pa ba tayo uuwi? Mabilis na nagpahid ng pawis si Aling Marisa. O anak, nandito ka pala. Malapit nang maubos ang mga hugasin. Anak, umuna ka na lamang na umuwi at pagkahinan mo ng pagkain ng mga kapatid mo. Panigurado, nagugutom na rin sila. Mamaya na po, Nay. Tutulungan po muna kita. Pagamat pagod, nagawa pa nga rin umiti ni Marisa sa masipag niyang anak. Salamat anak ha. Pasensya na rin. Dahil alam ko naman, pagod na pagod ka rin galing sa eskwelahan. Nay, wag mo na pong isipin yun. Pero bakit po ba dito niyo pinili magtrabaho? Alam naman po natin pareho kung gaano kaliit ang tingin nila sa iyo. Lalong-lalo na kay tatay. Jericho anak, pamilya at kadugo pa rin natin sila. Kahit anong mangyari, tayo-tayo lang din naman ang magtutulungan. Hindi sumang-ayon si Jericho sa sinabi ng kanyang nanay. Dahil simulat sa pool, hindi na nga pamilya ang turing sa kanila ng kanilang mga kamag-anak. Ano mo naman kayo? Napakakupad yung magtrabaho. Hanggang ngayon, napakarumi pa rin ang kusina.
Kanina ka pang umaga dito, Marisa. Bakit hanggang ngayon? Hindi ka pa rin matapos-tapos. At ano to? Mabilis na hinalikwat ng matandang si Cecilia ang pulang bag ni Marisa, kung saan nakalagay ang itinabi nga nitong mga tinapay. Aba nga naman talaga, Marisa. Walang-wala ka na talaga natitirang kahiyan sa katawan mo. Binigyan na nga kita ng trabaho. Nagawa mo pa talaga akong pagnakawan? Mabilis na lumuhod si Marisa sa kanyang biyenan. Hindi ko po yan ninakaw. Hindi ko lang din po kasi gusto na mag-aksaya ng mga pagkain. Kaya di papasulubong ko na lang po sana yan sa mga anak ko. Marisa, mas mahal pa sa buhay mo ang ninakaw mo. Anong akala mo? Mumaring tinapay lang yan? Kaya ngayon, huwag ka nang umasa na makakatanggap ka pa ng kahit isang sentimo ngayong araw. Mabilis na pinahay ni Jericho ang luha sa kanyang mga mata bago nga siya pumagitna sa kanilang dalawa. Hindi naman po tama na hindi niyo po bibigyan ng sahod si inay dahil nagkakanakuba na po siya sa pagtatrabaho sa inyo mula pa kaninang umaga. Hindi rin po magnanakaw ang nanay ko. Bakit po ba hanggang ngayon? Napakababa pa rin ng tingin niyo sa amin. Anak niyo rin naman po si Itay ha. At lola ka namin. Kaya bakit naman ganito? Pinandidirihan niyo po kami. Akamang sasampalin na nga sana ng matanda si Jericho kung hindi lamang siya napigilan ni Marisa. Huwag na huwag niyo pong sasaktan ang anak ko. Sambit ng inay ni Jericho. Hoy Marisa, ganyan ba talaga kabastos na bibig ang tinuro niyo ni Arnold sa mga anak niyo? Mabuti na lang talaga, Jericho. Wala ka nakukuhang suporta mula sa akin. Sa ugali mo yan, siguradong sigurado, mapapariwara lang din ang buhay mo. Ito ang tatandaan mo. Kahit anong aral pa ang gawin mo, wala ka pa rin mararating. Paulit-ulit, nagagapang ang pamilya nyo sa pamamahay ko. Mas lalo kayong maghihirap. At pwede ba, sa susunod, huwag na kayong luluhod at magmamakaawa pa sa akin. Pasensya na po talaga. Pero sa ngayon po, kailangan ko talaga ng pera para sa mga anak ko. Para sa mga anak namin ni Arnold. Maawa na ho kayo. Lumuhod si Marisa sa harap ng nanay ng kanyang asawa. Pero sa halip na kaawaan, sinipa nga lamang siya nito sa sahig at iniwang umiiyak. Sa pangyayaring ito, ay mas lalong lumaki ang sama ng loob ni Jericho. Hindi na nga niya matiis pa na makitang inaalipusta ang mga magulang niya ng mga sarili nilang kadugo. Kaya't bagamat mahirap, hindi siya sumuko na igapang ang pag-aaral niya sa kahit anong okasyon na hindi mo na naging maganda ang trato ng kanyang lola sa kanila. Kahit padoblihin ng kanyang tatay ang pagtatrabaho, hindi pa rin yung sapat dahil sa mga mata ng kanyang mga tiyahin, walang-wala ito sa kanilang mga narating. Tanging ang tatay lamang niya kasi ang hindi profesional ang trabaho. Nakakaawa naman kayo. Wala ba kayong cellphone? Pagpapahilis sa kanila ng isa sa kanilang mga pinsan na si Angela. Nandito sila ngayon sa mansyon ng kanilang lola dahil araw nga ngayon ng pagkamatay ng kanilang lolo. Hindi man gustuhin ni Jericho na pumunta dito. Napilitan lamang siya dahil kailangan nga nilang magbigay respeto sa namatay nilang lolo. Sa tuwing mayroong okasyon, hindi talaga formal na imbitado ang kanilang pamilya. Tinatawagan lamang ang kanilang pamilya kung kailangan nga nila ng tagalinis o katulong sa kusina. Ang masakit lamang din para kay Jericho ay harap-harapan niyang pinagchichismisan ng kanyang mga tiyahin ang kanyang mga magulang. Sobra nga nila itong ikinakahiya at umaabot pa nga sa punto na ipapakilala nga nila ang mga ito sa mga bisita nila bilang kanilang kasambahay. Itay, papayag lang po ba kayo
na minamaliit lang kayo ng mga kapatid nyo? Hindi maiwasang tanong ni Jericho sa kanyang ama. Anak, umiwas na lang tayo sa gulo. Pagpasensyahan mo na lang muna ang mga kamag-anak natin, ang mga kapatid ko at ang lola nyo. Hayaan na lang natin sila. Kahit na ganoon ang mga binitawang salita ng kanyang ama, alam ni Jericho na ipinapakita lamang ng kanyang ama na malakas ito alang-alang sa kanilang pamilya. Pero ang totoo, alam niyang sobra-sobra nga rin ang sakit at sama ng loob ng kanyang ama. Wala ang ibang magawa ang kanyang tatay kung hindi ang magpaalipin sa kanyang nanay at mga kapatid nito. Mami! Mami! Inaway niya ako! She stole my phone! Magnanakaw siya, Mami! Maya-maya pa ay nagulat na nga lamang ang lahat dahil sa malakas na sigaw na yun mula kay Angela. Umiiyak nga ito at nagsusumbong sa kanyang mami. Samantalang si Jericho naman ay mabilis nga rin niyang pinuntahan ang kanyang mga kapatid. Anong nangyayari dito? Galit na sigaw ng mami ni Angela. Mami, magnanakaw si Clara! Hindi po totoo yun. Ipinahiram po sa akin ni Angela ang mga gamit niya. Kasi, sabi, normal naman po sa magpinsan ang maghiraman. Hindi po ba? Wala po ako ninakaw. Magagalit po sa akin sila inay at itay kapag gumawa po ako ng masama. Kinakabang sabi ni Clara. Kahit kailan talaga, mga salot kayo. Hindi pa ba sapat na pinapakain namin kayo dito? Wala naman po talagang kasalanan ang kapatid ko dito eh. Sa katunayan, si Angela pa nga po ang may kasalanan dahil masyado po siyang mayabang. Pagdepensa ni Christina sa kanyang kapatid. Wala akong pakialam. Mag-sorry at lumuhod kayong dalawa sa anak ko. Dahil kung hindi, tatamaan talaga kayo sa akin. Teka lang naman po, tita. Wala naman po talagang ginagawang masama ang dalawa kong kapatid. Huwag naman po sana nating palakihin pa ang gulo. Away bata lang naman po ito eh. Pagtatanggol ng Jericho sa kanyang mga kapatid. Aba Jericho, anong karapatan mo na digtahan ako sa dapat kong gawin? Itay, wala pong ginagawang masama ang mga kapatid ko. Kaagad na sumbong ni Jericho sa kanyang itay. Pero sa halip na kampihan, nakita na nga lamang niya ang panghihina sa mga mata ng kanyang tatay. Clara, Christina, Jericho, mga anak, humingi na lamang kayo ng tawad sa pinsan nyo. Masamang-masama ang loob ni Jericho dahil kahit na inosente siya at ang kanyang mga kapatid, wala silang ibang nagawa kung hindi ang magbistulang tuta na sunod-sunuran lamang sa kanilang mga kamag-anak. Iba pala talaga ang nagagawa ng pera. Kahit na ikaw ang nasa tama, pero mas mayroong narating at mayroong kapangyarihan sila kaysa sa'yo. Wala kang ibang magagawa kung hindi ang sumunod kahit na mali. Hindi maiwasang mapaisip ni Jericho kung bakit naging mahina ang kanyang ama sa harap ng kanilang mga kamag-anak. Marahil ay maliit din ang tingin nito sa kanyang sarili dahil wala pa nga itong bagay na may pagmamalaki. Lumipas nga ang mga araw, ipatuloy pa nga rin sa buhay ang pamilya nila Jericho. Pero isang araw, hindi nga nila akalain na magkakaroon ng sakit ang isa sa mga kapatid ni Jericho. Arnold, anong gagawin natin? Sobrang taas ng lagnat ni Clara. Umiiyak na sambit ni Marisa habang karga-karga ang bunsong anak niyang babae. Mabilis namang napatigil ang binatang si Jericho sa paggawa ng kanyang proyekto.
Kaagad niyang kinuha ang naipon niyang pera mula sa pagtinda ng mga kalamay tuwing bakante ang kanyang oras. Pero alam nga nila sa kanilang sarili na hindi pa nga rin ito sapat. Arnold, kailangan nating dalhin sa ospital ang anak natin. Hindi mapakili si Marisa. Mabuti na lamang at dumating ang mabait nilang kapitbahay na si Mang Cesar, isang tricycle driver na tumulong para madala ang kanilang anak sa ospital. Sa mga oras na ito ay ito rin ang unang pagkakataon na makita ni Jericho na umiiyak ang kanyang ama sapagkat walang-wala na nga sila. Nasaid ang kanilang ipon sa pangbayad sa bahay, kuryente at tubig. Tumulong na nga rin ang binata sa pangungutang. Pero kahit sino mang lapitan nila, paulit-ulit nga lamang silang itinataboy na parang aso. Halos mabaliw na nga rin ang kanyang tatay sa pag-iikot ng mauutangan hanggang sa dumating na nga siya sa isang mabigat na desisyon. Tay, sigurado po ba kayo dito? Naluluhang sambit ni Jericho. Ngayong nakahinto nga sila sa harap ng mansyon ng kanyang lola. Mapait nang umiti ang kanyang ama at marangin na plus ang buhok niya na parang pinapahiwatig na maging maayos din ang lahat. Nasaksihan ni Jericho kung paano ipinagtabuyan ng kanyang lola ang kanyang ama. Dahil sa tatlong magkakapatid, tanging ito nga lamang ang walang narating. Ang panganay na anak ng kanyang lola na si Melanie ay isang nurse, samantalang ang kanya namang isang tiyahin ay matagal ng guro sa isang pribadong paaralan. Parehong mayaman nga rin ang napangasawa ng mga ito dahil mayroon nga silang mga negosyo. Tay, umalis na lang po tayo dito. Sigurado naman po, hindi po tayo tutulungan ni Lola eh. Kahit kailan, hindi nila tayo itinuring na kadugo. Dahil sobrang hirap ng buhay natin. Wala tayong ipagmamalaki sa kanila. Sobrang baba ng tingin nila sa atin, tay. Lumuluhan namang tumingin si Arnold sa kanyang anak. Huwag kang mag-alala, Jericho. Hindi naman masama kung magbabaka sakali tayo. Wala na talaga eh. Wala na tayong ibang malalapitan pa. Nag-aagaw buhay na ang kapatid mo. Kaya't masakit man para sa akin, gagawin ko ito. Alang-alang kay Clara. Mabigat ang kanilang naging hakbang patungo sa mansyon. Pero hindi pa man sila nakakapasok, agad na nga silang ipinagtabuyan ng kanyang lola. Saan naman kayo umuhugot ng kapal ng mukha para magpakita sa akin ngayon? Arnold! Hindi ba't mas pinili mo na pakasalan ang mangmang mong asawa kaysa sumunod sa utos ko noon? Anong karapatan mo na tumungtong na naman sa bahay ko? Pagbungad ng sigaw ng matanda. Salib na makipagtalo, nakita na lamang ni Jericho ang unti-unting pagluhod ng kanyang ama sa harap ng kanyang lola. Kulang na lamang ay halikan pa nga nito ang mga paa niya ngayon dahil sa matinding pagmamakaawa. Ma, parang awa niyo na ho. Kailangan ko ho ang tulong niya ngayon. Nag-aagaw buhay sa ospital ang anak ko. Ang apo niyo. Walang-wala na kami ngayon, ma. Hindi ko na alam kung sino pa ang lalapitan ko. Ikaw naman kasi kuya eh. Huling-huli na, bago mo pa malaman ang lahat ng pagkakamali mo. Kung nakinig ka lang sana noon kay mama, edi sana maayos ang buhay mo. Walang mabuting maidudulot ang pagpapakasal mo kay Marisa. Kung nakinig ka lang sana dati kay mama, hindi sana hantong sa ganito ang hirap ng buhay mo. Pag-eksena naman ng isa sa mga kapatid ng kanyang tatay. Ulitin ko,
Umalis ka na sa pamamahay ko. Man naman, parang awa yun na po. Nagmamakaawa ako. Tulungan niyo po kami. Kahit ngayon lang. Alang-alang na lang sa apo niyong si Clara. Ano? Wala akong apo na mas mahirap pa sa daga. Umalis na kayo. Kung kinakailangan ko na lumuhod sa inyo araw-araw, gagawin ko. Tulungan niyo lang ako na mailigtas ang anak ko. Ma, kahit ngayon lang, pagbigay niyo ako. Umalis ka na, Arnold. Huwag na kayo magpapakita sa akin. Puro kahiya na lamang ang dala ng pamilya niyo. Mahal na mahal ko po si Marisa. Hindi ko maintindihan kung bakit sobrang lalim ng galit niyo sa akin at sa pamilya ko. Anak niyo pa rin naman po ako. Bakit hindi niyo man lang magawa na tulungan ako? O ngayon, Arnold, tingnan mo. Saan ka ba dinala ng pagmamahal mo? 3 taon kang nawala sa poder ko. Tapos babalik ka na lamang dahil nakabuntis ka ng anak ng isang hamak na magsasaka? Tinapon mo ang magandang buhay mo. Tinapon mo ang lahat ng tiwala ko sa iyo. Tapos ngayon, hihingi ka ng tulong sa akin? Hindi mo pa rin naiintindihan, Ma. Wala ho kayong alam sa lahat ng pinagdadaanan ko noong mga taon na yun. Tanging si Marisa lamang ang nandyan para sa akin. Hanggang ngayon talaga, ipinagtatanggol mo pa rin ang babaeng yun. Ikinulong mo lang ang sarili mo sa mga maling desisyon. Arnold, walang mangyayari sa buhay mo. Hindi na makakaraos pa ang pamilya mo. Habang nabubuhay ako, kinasusuklaman ko kayo. Walang nagawa si Jericho para sa kanyang ama kung hindi ang umiyak. Lalo pa noong kaladkarin nga silang mag-ama ng mga bodyguards ng kanyang lola papalabas sa mansyon. Walang awa silang ipinagtabuyan. Kahit na sobrang lakas pa nga ng buhos ng ulan, umuwi na nga lamang sila na basang-basa. Sa huling pagkakataon, tinitigan ni Jericho ang napakalaking mansyon ng mga kadugo niya at pinangako niya sa kanyang sarili na ito na nga ang huling pagkakataon na aapakapakan nga sila ng kanilang mga kamag-anak. Sa tulong ng mabait na guro ni Jericho na isa sa mga naniniwala sa talino at kakayang taglay niya, gumaling at nakalabas na nga rin sa ospital ang kanyang kapatid na si Clara. Bukod pa nga doon, tinutulungan nga rin siya ng kanyang guro na makahanap ng iba't ibang scholarships para suportahan ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Bunga ng matinding pagsisikap, nakapagtapos ang binata ng kanyang pag-aaral. Masayang-masaya kami ng itay mo para sa iyo, anak. Lumuluwang sambit ni Marisa sa kanyang anak. Dahil sa kabila ng panlalait sa kanya ng kanilang mga kamag-anak, dahil hindi nga siya marunong magbasa o magsulat, naigapang naman niya sa pag-aaral ang panganay niyang anak. Mag-iingat ka palagi, anak. Kahit na malayo ka sa amin, palagi mong tatandaan, buong puso ang suporta at pagmamahal namin para sa iyo. Mahigpit na niyakap ni Jericho ang kanyang ama na malaki nga rin ang sakripisyo para sa kanilang magkakapatid. Inay, itay, konting tiis na lang po. Ipinapangako ko, sa oras na bumalik ako dito sa Pilipinas, makakaahon na rin tayo. Noong makapagtapos nga kasi ng pag-aaral si Jericho, nagkaroon nga siya ng oportunidad na makapagtrabaho sa ibang bansa. Naging maganda ang takbo ng trabaho ni Jericho sa Canada dahil totoong mataas ang sweldo niya doon
Bilang isang engineer, malaking proyekto ang hawak niya kung kahit mabilis nga rin siyang nakaipon. Noong maging sapat na nga ang pera niya para sa negosyo at sa kanyang pamilya, bumalik na nga rin siya sa kanyang sariling bansa. Gaya ng ipinangako niya sa kanyang sarili, hindi niya bibiguin ang kanyang pamilya at gagawin niya ang lahat para mabigyan ng mga ito ng marangyang buhay. Naku naman anak, hindi naman ata bagay sa akin ang mga mamahaling damit at alahas. Mas mabuti pa anak, ang mga nakababatang kapatid mo na lang ang gastusan mo. Huwag na ako. Payo nga sa kanya ng naluluha niyang inay na si Marisa. Tama ang nanay mo, Jericho. Hindi bagay sa amin ang ganitong klase ng damit. Baka pagtaunan lamang kami ng mga kapitbahay natin. Malawak nang umiti si Jericho. Lahat ng pagsusumikap po ay para po sa inyo, Tay, Nay. At huwag kayong mag-alala. Magmula sa araw na ito, hindi na tayo babalik sa napakaliit nating bahay. Hindi na natin kailangang magtiis sa tuwing tumutulo ang ulan mula sa butas nating mga bubong. At higit po sa lahat, hindi na rin natin mararanasan pa na magtiis ng gutom. Hindi magkamayaw sa tuwa sila Marisa at Arnold noong ibigay nga sa kanila ni Jericho ang kanyang pinakamalaking sorpresa. Isang napakalaking mansyon at 2 mamahaling sasakyan ang iniregalo nga ni Jericho sa kanyang mga magulang. Maging ang 2 niya nakababatang kapatid ay napaiyak na nga rin sa sobrang saya. Kuya, totoo ba to? O nananaginip lang ako? Tuwang-tuwang sambit ni Christina. Maraming salamat kuya. Hanggang ngayon kasi, masyado pa ring mayabang ang mga tiyahin at tiyuhin natin. Dahil wala na raw tayong pag-asa na umahon pa sa kahirapan. Salamat kuya. Tinupad mo ang pangarap nila nanay at tatay. Salamat Kuya Jericho. Napapaiyak nga rin na sambit ni Clara. Naging emosyonal ang buong pamilya dahil sa tagumpay na kanilang nararanasan ngayon. Pero hindi pa nga rin doon nagtatapos ang lahat. Nakapagpatayo ng sariling kumpanya si Jericho, kung saan patuloy nga itong lumago. Mahal na mahal nga rin siya ng lahat ng kanyang mga empleyado, sapagkat sa kabila ng lahat ng kanyang tinatamasa, hindi nga siya tumigil sa pagiging mapagkumbaba. Sa galingan ni Jericho ay umusbong talaga ang kanyang mga negosyo. Aba nga naman sino mag-aakala na magkikita pala tayo sa ganitong pagkakataon, pinsan? Mayabang na bati ni Michael. Ito ang bunsong anak ng isa sa kanyang mga tiyahin. Ang taas mo rin talaga mangarap, no? Ano Jericho? Nandito ka rin ba para mag-apply din ng trabaho? Tiningnan pa nga siya nito mula ulo hanggang paa. Aba, mukhang mamahalin din ang mga suot mo ha. Sigurado ako, nangutang pa ang nanay mo para magkaroon ka ng ganyang damit. Nagtawa na naman ang 2 kasama ni Michael. Kilala nga rin ni Jericho ang mga kasama ng kanyang pinsan dahil sila nga rin ang nangaapi sa kanya noon. Grabe talaga si Jericho. Mukhang mamahalin din yung relo mo ha. Ilang kalamay at bibing ka ba ang naibenta mo para makabili niyan? Nanunuksong sabi ni Luis. Teka lang pre, sigurado ka ba? Binili niya yan? O baka naman ninakaw? Pangaasar naman ni Kenneth. Hindi na nga umimik pa si Jericho sa mga ito. Pero patuloy pa nga rin sila Michael sa pagmamaliit sa kanya. Kahit anong bihis pa ang gawin sa'yo, mukha ka pa ring dukha. At pwede ba? Huwag ka nang umasa na may mararating ka pa. Manang-mana ka lang naman sa nanay mo Mangmang at walang narating. At oo nga pala,
60th birthday ni Lola sa Sabado. Dumalo kayo ng pamilya nyo para naman mayroon kaming tagugas ng plato. Ayoko napapahiya kami sa mga bisita namin. Mayabang silang umalis. Pagkatapos ng mga binitiwan nilang salita, wala nga silang kaalam-alam na si Jericho ang may-ari ng kumpanyang ito. Kaagad na nga rin niyang ipinag-utos sa kanyang mga empleyado na huwag nga silang tatanggapin sa trabaho dahil walang lugar ang kanilang katulad sa kanyang kumpanya. Ayaw na nga rin sana ni Jericho na dumalo sa kaarawan ng kanyang lola, pero kinausap nga sila ng kanyang tatay. Tay naman, bakit pa tayo dadalo sa kaarawan ni Lola? Nakakalimutan niyo na ba kung paano niyo tayo pinagtabuyan noong mga panahon na nangangailangan tayo ng tulong nila? Nag-aagaw buhay na noon si Clara, pero wala pa rin silang pakialam. Kayang-kaya kong tanggapin ang lahat ng pamamaliit na sinasabi nila sa akin, pero hindi ko kayang tiisin. Napakpakan na naman nila ang pamilya natin. Sambit ni Jericho sa kanyang tatay. Pero kahit na ganoon, desidido pa nga rin ng kanyang tatay na dumalo sa kaarawan ng kanyang lola. Kaya wala na nga rin siya nagawa dito. Matagal na nangyari ang lahat ng iyon, anak. Siguro naman ngayon matatanggap na nila tayo. Tsaka isa pa, matanda na ang lola mo. Nagkakasakit na siya dahil matanda na siya. Kaya siguro bigyan natin sila ulit ng huling pagkakataon. Sambit ng kanyang itay. Bagamat labag sa kalooban ng Jericho, pinagbigyan pa nga rin niya ang kahilingan ng kanyang mga magulang. Dumalo sila sa kaarawan ng kanyang lola. Mamahalin ang suot nilang damit dahil hindi gusto ni Jericho na ipahiya na naman sila ng kanilang mga kadugo. Sa unang pagkakataon, inimbitahan nga silang kumain sa pagkainan. Buong akala tuloy ni Jericho ay nagbago na ang kanyang mga kamag-anak. Pero hindi nga niya akalain na isang malaking pagkakamali pala ang lahat ng ito. Oy Jericho, narinig ko mula sa anak kong si Michael na nag-apply ka rin daw sa Prime Company. Gaano ba kataas ang natapos mo, Jericho? At naglakas loob kang magbaka sakali sa isang napakalaking kumpanya. Nahihibang ka na talaga ata eh. Sa tingin mo ba, matatanggap ka talaga doon? Umalingaw-ngaw ang tawanan sa pagkainan. At saan naman kayo ng utang para may pang bayad sa mga suot yung damit? Nandito ka na naman ba, Arnold, para manghingi ng pera? Manghingi ng tulong? Hanggang ngayon ba naman, wala pa nang pinatutunguhan ang buhay mo? At bitit mo pa dito ang walang kwenta mong pamilya? Sigaw naman ng lola ni Jericho. Oo nga, hindi ba kayo nahiya? Tungkol sa negosyo, ang balak namin pag-usapan ngayon. Ano bang may aambag nyo? Hindi naman ito tungkol sa paglalabada at pagmamekaniko. Mayabang namang sambit ng isa sa mga tsuhi ni Jericho. Nagpunta ko kami dito para bigyan kayo ng isa pang pagkakataon. Hindi ko gustong lumaki ang mga anak ko sa pangmamaliit at pangalibusta nyo. Ilang taon ako na nahimik sa pagbabaka sakali na matitigil ang lahat ng ito. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin pala kayo nagbabago. Hindi na nga din napigilan pa ng tatay ni Jericho na magsalita. Wala na magbabago, kuya. Hindi namin matatanggap ang pamilya nyo. Sigaw naman ni Melanie na isa sa mga kapatid ng tatay ni Jericho. Gustong gusto kitang tulungan. Ako pa nga ang nakiusap kay mama na paupuin kayo sa pagkainan. Dahil gusto kong tanggapin mo lahat ng pagkakamali mo. Sobrang naaawa ako sa iyo. Dahil ganito lang kababa ang naging buhay mo. Nabalitaan ko rin, baon na baon kayo sa utang. At nagkakasakit ng sa gutom ang mga anak mo. Sobrang tayog
ng pangarap mo noon kuya na maging isang engineer. Pero bakit mo kinalimutan lahat ng yun para lamang sa isang babae? Yumukom na ang kamao ni Jericho at akmang sasagot na nga sana siya, pero pinigilan nga lamang siya ng kanyang ama. Matagal kong tiniis ang lahat ng pangalipusta nyo sa pamilya ko. Ikaw Melanie, noong nabuntis ka ng maaga, sino tumulong sa'yo para pagtakpan ka kay mama? Ako ang sumuporta sa'yo noong nasa Maynila ka. Galit na galit ako sa nakabuntis at nang abuso sa'yo, kaya wala kayong kaalam-alam. Binugbog ko siya. Nakulong ako ng 3 taon dahil doon at nasira na ang mga pangarap ko. Hindi kita pinabayaan kung yan man ang naging ugat ng galit mo sa akin ngayon. Hindi ko rin ginusto na umalis sa pudar nyo, mama. At ikaw naman, Armais. Oo, matayog ang pangarap ko noon na maging isang engineer. Pero ipinagpalit ko ang pangarap kong yun para suportahan ka muna sa pag-aaral mo. Dahil masyadong malaki ang gastos mo. Isinantabi ko ang lahat ng mga pangarap ko para sa inyong dalawa. Pero kahit anong gawin ko, ganito pa rin kababa ang tingin niyo sa akin. Tanging si Marisa lamang ang sumuporta sa akin noong walang-wala ako. Kaya hindi niyo rin ako masisi na siya ang pinili ko. Pero sa kabila ng mga sinabi ni Arnold, patuloy pa nga rin siyang nilait ng kanyang sariling nanay. Ano ba Arnold? Wala ka na rin pinagkakaiba sa asawa mong mangmang. Puro kayo yan. Mula noon hanggang ngayon, salog pa rin kayo sa pamilyang ito. Wala kayong mararating. Hindi na nga nakatiis pa si Jericho at sumabat na nga rin siya sa usapan. Teka lang po ha. Kahit kailan, hindi naging kahihiyan ang mga magulang ko. Dahil kahit na mahirap sila, pareho nilang iginapang ang pag-aaral ko. Sa inyong 3 magkakapatid, si Itay ang pinakamayaman. Dahil pinalaki niya ako na mayroong prinsipyo at magandang ugali. Hindi man po nakakabasa o nakakapagsulat si Inay. Nagawa pa rin niya akong suportahan sa abot ng makakaya niya. Matapos itong sabihin ni Jericho, ipinagtawanan nga lamang siya ng kanyang mga tiyahin at ng kanyang lola. O Jericho, saan ka naman dinala ng prinsipyo mo ngayon? Napapakain ka ba niyan? Tingnan mo nga, nandito ulit ang pamilya nyo para maghintay ng mga tira-tirang pagkain Sigaw naman ng kanyang lola. Tama ka dyan ma. Kung kailan talaga mayroong malaking salo-salo dito sa mansyon, tsaka pa sila nagpakita. Sa bagay, hanggang ngayon naman, PG pa rin sila. Natatawang sabi ng tiyahin ni Jericho. Guards, kalad ka rin nyo ang pamilyang ito papalabas. Pero bago pa man tuluyang mahawakan ng mga gwardya ang pamilya ni Jericho, kaagad namang nagsidatingan ang sarili niyang mga bodyguards. Hindi naman makapaniwala ang mga kamag-anak nila sa kanilang nakita. Sa pagkakataong ito, hindi na nga rin napigilan pa ni Clara na ilabas ang kanyang kamalditahan. Hindi kami pumunta dito para manghingi. Bakit kami manghingi? Masyado namang cheap ang mga pagkain nyo Hindi rin namin inutang ang mga suot namin ngayon. Kasi ang mga ito, barya lang ang mga ito para kay kuya. At higit sa lahat, hindi makapal ang mukha ni Kuya Jericho para mag-apply sa Prime Company. Kasi siya mismo ang may-ari nun. Nagulat ang lahat sa mga salitang lumabas sa bibig ni Clara. Teka, anong sinasabi mo? Hindi makapaniwalang tugon ng tiyahin nilang si Melanie. Tama ang sinabi ng kapatid ko.
Hindi ako empleyado o mag-a-apply sa prime company. Dahil naipundar ko yun gamit ang sariling sikap at tiyaga ko. Wala ako sa kinatatayuan ko ngayon kung wala sila itay at inay. Ipapaalala ko lang, ang binatang pinagsasabihan nyo na walang mararating at salot, siya lang naman ang may-ari ng negosyo na hinahangaan nyo. At ako yun. Ginawa ko ang lahat ng yun para sa mga magulang at kapatid ko. At para ipakita sa inyo na mali ang mga sinasabi nyo. Jericho naman, hindi ko naman minamaliit ang pamilya nyo eh. Sinabi ko lang naman ang lahat ng yun noon para magsumikap kayo. Biglang nagbago ang ihip ng hangin at bumait kaagad ang tiyahin niyang si Melanie. Natahimik na nga rin ang kanyang lola. Sa halip na makipagtalo pa, mas pinili na nga lamang ni Jericho na alisin sa sitwasyong ito ang kanyang pamilya. Sa harap ng gate ng mansyon, naghihintay nga ang napakaraming mamahaling kotse na sumusundo sa kanila. Kasama nga nito ang kanyang mga bodyguards. Naiwang tulala ang lahat ng kanyang mga kamag-anak dahil hindi sila makapaniwala na ang pamilyang inaalipusta nila at paulit-ulit nga nilang minamaliit noon, ayun, mas mayaman pa nga sa kanila. Nay, Tay, simula sa araw na ito, wala nang pwedeng mangalipusta pa sa inyo dahil hindi ko na yun papalampasin pa. Sabi ni Jericho. Sa mga sumunod na araw, nabalitaan na nga lamang ni Jericho na nagkaroon pala ng napakalaking sunog sa isang subdivision at nadami nga doon ang mansyon ng kanyang lola. Dahil sa pangyayaring yun, nasunog talaga ang lagpas kalahating ari-arian ng kanyang lola. Napilitan nga rin silang lumipat sa isang mas maliit na bahay dahil tinakbuhan nga rin sila ng kanilang mga katuwang sa negosyo. Kinabukasan, habang papasok si Jericho sa kanyang opisina, naabutan nga niya sa harap ng kanyang kumpanya ang kanyang tiyahin at ang kanyang pinsan. Lumuhod ang mga ito sa kanyang harapan at humihingi sa kanya ng tulong. Pero sa halip na pagdamutan sila, katulad ng kanyang naranasan noon, mas pinili pa nga rin ni Jericho na tulungan ang mga ito sa isang kondisyon. Yun na ang una at huling koneksyon nila sa mga kadugo niya. Sa kabila ng lahat na kanyang nararanasan ngayon, ipinangako ni Jericho sa kanyang sarili na kapag bumaliktad ang gulong at sila naman ang nasa tuktok, hindi nga siya magiging mayabang at mapang-alipusta. Pero hindi rin ibig sabihin noon ay mananatili lamang siya ng malambot at hahayaan lamang niya na maulit ang lahat ng mga masasakit na nangyari noon. Matapos nga niya bigyan si Michael ng trabaho bilang tulong ng niya sa kanyang mga kadugo, pinutol na nga ni Jericho ang koneksyon niya sa mga ito. Napagtanto nga rin niya na bukod sa kayamanan na mayroon siya ngayon, masigit pa nga rin dito ang kayamanang habang buhay na pabaon ng kanyang mga magulang. Bukod sa pagiging matagumpay na engineer at kilalang negosyante, kilala nga rin siya bilang isang lalaki na mayroong prinsipyo at mayroong puso para sa kapakanan ng ibang tao. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Jericho. Sa kwentong ito ay pinapaalam. Sabi nga nila, walang imposible sa taong mayroong pangarap. Kaya kung mayroon kang pangarap, maniwala ka lamang sa iyong sarili na kaya mo ito. Dahil darating din ang panahon na para sa iyo. Huwag niyo pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.